Intro. May mga tao na hindi nagbabago, kahit anong sermon, kahit ilang beses mo pang kausapin. Pero minsan, isang simpleng salita lang, mula sa taong mahal mo, ang kayang gumising sa'yo. Ito ang totoong kwento ni Ramon, isang ama na muntik nang mawala ang pamilya dahil sa alak, at kung paano siya binago ng isang pangungusap mula sa anak niya. Part 1. Ang pagkalugmok. Si Ramon ay dating masipag na construction worker. Pero nang mawalan siya ng trabaho dahil nagsara ang kumpanya, parang gumuho rin ang mundo niya. Sa una, isang bote lang ng beer para pampatulog. Hanggang naging 2. Hanggang gabi-gabi na siyang lasing. Unti-unting lumayo ang asawa niya. Ang anak niya, si Miguel, tahimik na lang sa isang sulok habang gumagawa ng assignment. At si Ramon, hindi na halos makausap ng maayos. Lagi siyang mainit ang ulo at madalas wala sa sarili. Isang gabi, umuwi siyang lasing na naman. Nakita niya ang anak niya sa mesa. Umiiyak habang nagsusulat. Hindi niya pinansin. Dumiretso siya sa kama at natulog. Pero kinabukasan, doon nagsimula ang pagbabago. Part 2. Ang salitang tumama. Pagkagising niya, nakita niya si Miguel na nakaupo pa rin sa mesa, nakayuko, hawak ang papel na basa ng luha. Lumapit si Ramon, medyo masakit pa ang ulo. Anak, bakit ka umiiyak? Dahan-dahang tumingin si Miguel sa kanya. Pa, may assignment po kami. Kailangan naming isulat kung sino ang taong pinakahinahangaan namin. Ngumiti si Ramon. Pilit na nagbibiro. Oh, sino naman sinulat mo? Ako ba? Umiling ang bata. Hindi po pa. Kasi, hindi ko po kayo kayang ipagmalaki. Parang may sumuntok sa dibdib ni Ramon. Hindi siya nakapagsalita. At bago pa siya makabawi, dinugtungan pa ng bata. Pa, sana po, kayo yung unang taong ipagmamalaki ko. Tahimik ang buong bahay. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, napaiyak si Ramon. Part 3. Ang pagbabago. Kinabukasan. Hindi siya uminom. Sa halip, lumabas siya ng bahay at naghanap ng trabaho. Kahit anong meron. Kahit mababa ang sahod. Kahit nakakapagod. Tinanggap siya bilang construction helper. Mabigat ang trabaho, mainit, at madalas masakit ang katawan. Pero araw-araw siyang umuuwi ng hindi lasing. Araw-araw niyang iniisip ang sinabi ng anak niya. Unti-unti, napansin ng foreman ang sipag niya. Na-promote siya, naging regular, naging isa sa pinaka-maaasahang tao sa site. At higit sa lahat, bumalik ang tiwala ng pamilya niya. Part 4. Ang araw ng graduation. Dumating ang araw ng graduation ni Miguel. Naka-long sleeves si Ramon. Malinis, maayos, at may ngiti na hindi niya nagawa noon. Tinawag ang pangalan ng anak niya habang umaakyat si Miguel sa stage. Tumingin siya sa ama niya at ngiti. Pagbalik sa upuan, bumulong ang bata. Pa, kayo po ang isinulat ko ngayon. At doon, tuluyang bumagsak ang luha ni Ramon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Ending message. Moral. Minsan, hindi sermon ang nagpapabago sa tao. Hindi galit, hindi sigaw, kundi isang simpleng salita mula sa taong ayaw mong masaktan. At kung kaya mong bumagsak, kaya mo ring bumangon.